Maaring sa Judea at Samaria ang susunod na labanan sa digmaan ng Israel na ginagatungan ng Iran. Sa isang linggo, mahigit 200 hinihinalang terorista ang inaresto ng IDF. Ngunit ang natuklasan ng Israeli intelligence sa likod ng mga network na ito ay nagbunsod ng mas malaking tanong. Ngayong palabas, tatalakayin natin ang eksklusibong briefing ng opisina ng tagapagsalita ng IDF tungkol sa kasalukuyang seguridad sa Judea at Samaria. Muling nagbabalik sa adjudication sa JNS TV. Ngayong linggo, binigyan ako ng opisina ng tagapagsalita ng IDF ng eksklusibong 30 minutong one-on-one phone briefing tungkol sa kasalukuyang seguridad sa Judea at Samaria. Interesante ang briefing na yon. Pwede sana ako magtagal sa telepono, pero gusto ko talagang maintindihan ang tunay na sitwasyon sa lugar dahil sa digmaan kontra Iran. Basahin ang aking artikulo sa jns.org. Sa kasalukuyang digmaan, ang IDF ay kumikilos ng opensibo at depensibo sa reyon. Sa pag-atake, nagsasagawa ang IDF ng malawakan operasyon at patuloy na sumusulong papasok sa mga sentro ng terorista, sa mga baryo ng PA at mga sentro ng populasyon. At noong ika-6 ng Marso, inanunsyo nito na nahuli nila ang mahigit 200 terorista ng PA sa loob ng nakaraang linggo. Ayon sa IDF, kabilang sa mga naaresto ang gumagawa ng bomba, nagbebenta ng armas, kaanib ng Hamas, sangkot sa terorismo at pinaghihinalaang nagpaplano ng pag-atake. Kasabay nito, nagsasagawa ang hukbo ng mga depensibong hakbang tulad ng pagtiyak sa kaligtasan ng kalsada, hintuan ng bus at mga sentrong pangkalakalan. Nagsisikap silang tiyakin na bawat komunidad ay may sistemang pagmamanman para maiwasan ang pagpasok ng mga terorista. Dagdag pa, ayon sa tagapagsalita, mula nang maganap ang pananako at masakar ng Hamas noong Oktubre 7, 2023, sinusubukan ng Islamikong Republika ng Iran na pasiklabin ang terorismo ng PA sa Judea at Samaria. Ayon sa tagapagsalita, tinukoy ng Iran ang lugar bilang mahinang bahagi ng Israel at naglipat ng milyon-milyong dolyar sa mga kasabwat para mag-recruit ng terorista at bumili ng armas. Dahil dito, napilitan kaming baguhin ang aming pamamaraan, aniya. Alam naming dapat naming alisin ang mga sentro ng terorista. Kaya ano ang punto rito? Pinalakas ng IDF ang mga operasyon kontra terorismo dahil sa digmaan laban sa Iran. Ayaw ng Israel na magkaroon pa ng isa pang labanan habang kasalukuyan nitong hinaharap ang Iran at pati na rin ang Hezbollah sa hilagang hangganan ng Israel. Tandaan natin, nasa buwan pa rin tayo ng Ramadan na ayon sa kasaysayan ay naging panahon ng mga pag-atake ng terorista sa Judea at Samaria at sa buong Israel. Pinipipila ng IDF na mangyari iyon habang katuwang ang mga lokal na komunidad para matiyak ang kanilang kaligtasan. Nagbibigay din sila ng proteksyon sa motorista at pasahero sa kalsada. Napaka-interesante na naging briefing tungkol sa kung paano nagbago ang mga pamamaraan ng IDF sa Judea at Samaria mula noong ika-7 ng Oktubre. Ipagpatuloy natin ang panalangin para sa kaligtasan ng matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF nagpoprotekta sa atin dito sa Israel 24 oras. Bago tayo magpatuloy, nais naming ibahagi ang isang mahalagang bagay. Sa ngayon, ang Israel ay inaatake. Umugong ang sirena, bumabagsak ang misil at nagtatakbuhan ang mga pamilya sa bomb shelter sa kalaliman ng gabi. Habang nakatuon ang mundo sa digmaan sa empapawid, may tahimik ding labanan para sa pagkain sa lupa. Milyon-milyong Israeli ang namumuhay sa kahirapan at lalo pang itinutulak ng digmaan ang mas maraming pamilya sa bingit ng paghihirap. Ang Mayor Panim ay namimigay ng mainit na pagkain, food package at tulong sa pinakanangangailangan. Tumulong po tayong pakainin ang mga nakatagong biktima ng digmaan. I-click ang link sa description at mag-donate sa Mayor Panim ngayon. Tutok pa rin tayo sa digmaan laban sa Iran. Ang Islamikong Republika ay nagpakawala ng daan-daang misil sa Israel mula simula ng labanan. Ang mga residente ng Judea at Samaria ay kinailangan ding tumakbo sa mga silungan tulad ng mga Israeli at ng iba pang bahagi ng bansa. Inilarawan ni Israel Gantz, gobernador ng Binyamin Regional Council at tagapang-ulo ng Isha Council, ang isang himala malapit sa sakahan sa Binyamin ngayong linggo. Isang malaking piraso ng Iranyanong misil na may mga inskripsyon bilang pag-alala sa mga martir at mga talata mula sa Quran ang bumagsak malapit sa mga batang nagpapastol ng tupa. Ito ay mga batang Hudyo na nagpapastol ng tupa at may misil na bumagsak mula sa langit. Sa mga labi ng misil na natagpuan sa lugar, nadiskubre ang mga inskripsyon sa wikang Persian na nagbibigay pugay sa mga pangalan ng tinatawag na mga martir na konektado sa rehimen ng Iran, kasama ang isang sipi ng talata mula sa Quran.
Kapag sinabi kong martir, ibig kong sabihin ay terorista. Panurin natin ang clip na ito. Minamahal ko mga kaibigan, sa Estados Unidos, ang bahaging ito ng misil ay mula sa Iran at lumapag sa isang sakahan sa gitna ng Israel. Araw-gabi, may mga misil na lumilipad sa taas namin. Tumakbo kami sa bomb shelter kasama ang mga anak habang umaalingaw-ngaw ang sirena. Ito ay mga piraso ng misil na may mga mura at sumpa na nakasulat sa mga ito. Sinusubukan ng mga Iranian na pumatay ng mga inosenteng tao, mga lalaki, babae at mga bata. Panahon na para magpasalamat kay Pangulong Trump, mga pinuno ng Estados Unidos, punong ministro at ating ministro sa Israel. Kung wala sila, maaaring mawasak tayo ng Iran. Pero sila ay malalakas at matatapang. Inatake natin ang Iran at natalo ang kasamaan. Nang nakita ko ang mga sumpa at ang isinulat nila, pangalan ng Shahid, Anza at Misil, naiintindihan ko. Gusto talaga nila tayong sabay-sabay patayin. Pero magkasama, mananalo tayo, mas malakas tayo. Kasama natin ang Diyos at nagkakaisa tayo. Lihim ito. Ang mga bahagi ng mga misil na ito ay kayang lumipad saan man, pero kasama natin ang Diyos. Am Israel Chai. Salamat mga matagal ng mga kaibigan. Binanggit ni Israel Gantz ang kakulangan ng protektibong infrastruktura sa mga bukirin at mga bukas na lugar at nagpadala ng malinaw na mensahe sa gobyerno. Dapat magdagdag ng protektibong silungan sa bukirin. Walang pagkakaiba ang Judea at Samaria sa ibang bahagi ng Israel. Pareho ang banta. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang ulat ng Palestinian Media Watch tungkol sa pagdiriwang ng mga Arabo sa ilalim ng PA sa mga pag-atake ng misil sa Israel. Kung di mo napanood, balikan ang judication noong nakaraang linggo. Ayon sa PMW, sinasabi ng Palestinian Authority na kriminal ang kilos ng Israel kapag isinasara ang mga banal na lugar ng Muslim para protektahan laban sa pagkawala ng buhay mula sa misil ng Iran sa panahon ng digmaan. Kahit pantay ang regulasyon ng Israel na nagbabawal ng higit 50 tao sa mga banal na lugar ng lahat ng reliyon, ayaw pa ring ipaalam ng mga opisyal at media ng PA ito sa kanilang mamamayan. Isang PA-TV host ang nag-interview kay Mahmoud Al-Khabash, tagapayon ni Chairman Mahmoud Abbas sa mga usaping panrelihiyon, at tinanong kung bakit isinara ang Al-Aqsa Mosque. Ano ang layunin ng okupasyon o ang Israel sa paggawa nito? Sumagot si Al-Khabash, anuman ang dahilan, palusot at preteksto ng estado ng okupasyon para bigyang katwiran ang kanilang mga krimen at paglabag. Laban sa mga banal na lugar, lalo na ang Al-Aqsa Mosque, lahat ng mga dahilan na ito ay peke, hindi katanggap-tanggap at labag sa batas. Ayon sa tagapagsalita, walang legal na karapatan ng Israel na makialam sa mga usapin ng Al-Aqsa Mosque. Ilegal ang gobyerno ng okupasyon, kaya lahat ng batas at desisyon mula rito, kahit ano pa ang dahilan o paliwanag, ay ilegal. Sa madaling salita, katuwang sa kapayapaan ng PA, tama? Sinasabi nilang kasalanan ng Israel ang pagsasara ng mga banal na lugar para mailigtas ang buhay ng Arabo at maiwasang matamaan sila ng mga misil habang nasa bundok ng templo. Pinoprotektahan at tinitiyak ng Israel na ligtas sila. Paano sila nagpapasalamat? Inaakusahan nilang Israel na humahadlang sa kalayaan sa pagsamba. Bakit malaking issue ito? Napakahalaga nito dahil ang totoong ginagawa ng PA ay ang pag-udyok ng karahasan. Noong 1929, inudyok ng pamunuan ng mga Arabo ang karahasan sa pag-aakusa na sasakupin ng mga Hudyo ang Temple Mount at Western Wall. Ang mga akusasyong ito ay nagdulot ng malawakang karahasan, kabilang ang masaker sa Hebron, kung saan sinalakay ng mga Arabang grupo ang mga komunidad ng Hudyo sa buong Israel, na nagresulta sa pagkamatay ng 133 Hudyo. Iyon ay noong 1929, ngunit paulit-ulit na nating nakita ito. Madalas na maling akusahan ng mga lider Arabe ang mga Hudyo ng pagsugod sa Temple Mount, kahit noon pa. Ilang beses mo na bang nakita yon, pati sa Al-Aqsa? At marahas itong ibinabaling ng mga Arabe sa mga Hudyo. Kaya nga ang mga maling parata ngayon na isinara ng Israel ang Temple Mount para mga diskrimina ay napakasama ng epekto. Araw-araw, taon-taon, ang PA ay nag-udyok ng karahasan at nagpapakalat ng mga kasinungalingan laban sa mga Hudyo. Kailan natin tatapusin ang lahat ng ito? Kapag tinatanong ko kung kailan matatapos, ang tinutukoy ko ay ang pamunuan ng PA. Mula pa simula, pinakita na nilang hindi sila katuwang sa kapayapaan. Pero may ginagawa rin para labanan ng udyok.
Iniulat ng JNS na ipinagpatuloy ng pulisya ng Israel ang pagpapatupad ng pulisya laban sa pag-uudyok sa terorismo at inaresto ang walaong Arabong suspect sa Judea at Samaria ayon sa tagapagsalita ng pulisya. Ayon sa pulisya, ang mga pinaghihinalaan ay nag-udyok sa kalaban sa panahon ng digmaan, kabilang ang paghihikayat na syaktan ang mga sibilyan ng Israel at pagpupuri sa kalaban gamit ang mga video at larawan sa social media. Inilipat ang mga dinakip para sa investigasyon. Simula na magsimula ang Operasyon Umatungal na Leon noong Pebrero 28, 22 pinaghihinalaan ang naaresto sa Judea at Samaria dahil sa pag-uudyok ng karahasan. Ipinapakita ng pulisya ng Israel na hindi nila papayagan ang pag-uudyok. Ang pag-aresto sa 22 pinaghihinalaan ay maliit lang na bahagi, pero kailangan talagang magsimula kahit saan sa paglaban sa pag-uudyok laban sa Estado ng Israel at mga tao nito. Tuloy tayo, may magandang balita ngayong linggo, makasaysayan sa Samaria. Noon nakaraang Miyerkules ng umaga, itinatag ng Samaria Regional Council kasama ang kilusang Amana ang isang bagong komunidad sa bundok Ebal. Ang komunidad mismo, na kilala bilang Ebal, ay itinatayo malapit sa lugar na biblikal na tinatawag na altar ni Josue na itinayo ni Josue anak ni Nun nang pumasok ang mga tao ng Israel sa lupain ng Israel. Bahagi ito ng plano ng Samaria Regional Council na 1,000,000 sa Samaria. Layunin ni Yossi Dagan, pinuno ng Samaria Regional Council, na pataasin ang populasyon ng mga Hudyo sa Hilagang Samaria sa 1,000,000 residente pagsapit ang 2,050. Ang unang residente ng komunidad ay magtatayo ng agrikultural na yeshiva sa ngay ng Alonora Hesder Yeshiva bago sumali ang mga pamilyang mula sa bagong grupong tagapagtatag. Matapos ang mahigit kalahating taon ng paghahanda, pagpaplano at puspusang pagtatrabaho, nailipat na ang mga tirahan bilang simula ng unang yugto ng pagtatatag ng komunidad. Gaya ng sinabi ko, wala nang mas natural pa kaysa sa mga Hudyo na magtayo sa Judea o Samaria. Inaprubahan ng pamahalaan ang proyektong ito sa pangunguna ni Ministro Bezalel Smotrich. Walang anumang kontrobersyal sa mga Hudyo na nagtatayo sa kanilang lupang ninuno. Siguradong magpoprotesta ang mga galit sa balitang ito, pero hindi rin sila naniniwalang may karapatan ang mga Hudyo tumira sa Haifa, Jaffa o saan man sa bansa. Kaya kailangan mo pagdudahan o hindi agad paniwalaan ang sinasabi ng mainstream media. Ganon din sa mga keyboard troll na galit sa Israel at mga Hudyo na nagtatype lang sa basement ng bahay ng magulang nila. Tayo ay mga taong nagtatayo, nagtatanim, nagpapalago at umuunlad, habang ang iba ay gusto lang manira. Noong Martes, sinabi ni German Chancellor Friedrich Merz na malaking pagkakamali ang bagong inisyatibo ng Israel para sa West Bank settlement. Sa press conference kasama si punong ministro Andrei Babis sa Berlin, tinawag ni Merz ang mga kaganapan bilang aneksasyon at nanawagan sa Israel na itigil ang settlement. Sabi pa ni Merz, ang pagpapatuloy ng proyekto, lalo na sa iwan, ay magpapakomplikado sa two-state solution, kaya hinimok niya ang pamahalaan ng Israel na pag-isipang muli ang kanilang mga desisyon. Ngayon, nakikipagdigma ang Israel at Estados Unidos laban sa Iran, hindi lang para sa atin, kundi para rin sa kanluraning mundo at sangkatauhan. Sa kabila nito, tila wala ng ibang magawa ang Alemanya, kundi batikusin ang mga Hudyong gustong manirahan sa Judea. Kapag binanggit ni Merz ang mga proyekto sa Judea at Samaria, lalo na ang E1 na nag-uugnay sa Jerusalem at Maale Adumim na nagpapahirap sa two-state solution, masasabi kong magaling. Inilalagay ng two-state solution ang mga gumawa ng masaker noong October 7 sa pintuan ng Tel Aviv. Wala ba silang natutunan? Umalis tayo sa Gaza noong 2005 at ang Hamas ang namuno. Nagtayo sila ng underground na lungsod ng teroristang lagusan. Nakapag-develop sila ng libu-libong long-range rocket. Gusto ba nating araw-araw paulanan ng rocket at mortar ang ating paliparan mula sa mga bundok sa itaas? Paano pa rin pinag-uusapan ng kahit sino ang two-state solution pagkatapos ng October 7 at habang abala ang Israel sa Iran? Nakakalungkot mga kaibigan, baliw na ang mundo ngayon. Masaya ako na karamihan sa mga Israeli ay naiintindihan na ang solusyong dalawang estado ay hindi talaga solusyon. At dito, nagtatapos ang judication na yung linggo, dito sa JNS TV. Ako si Josh Haston, correspondent ng JNS News. Sana'y ligtas ka. Sana'y maayos ka dyan sa inyong bahagi ng mundo dahil ilang minuto lang ang nakalipas ay tumutunog na naman ang mga alerto na may mga bagong rocket, mga missile na pinapaputok ng Iran at ang Hezbollah. Kaya mag-ingat kayo dyan.
Pagpalain ng Diyos ang matatapang na kalalakihan at kababaihan ng US Armed Forces at IDF na 24/7 tayong pinangangalagaan. Gusto kong batiin ang mga tao nagtatrabaho sa likod ng kamera dito sa JNS TV, sina Aaron Wagerlanter, abalang-abala sa pagpapatakbo ng board, Yuri Sveretsky, Station Manager, ang aming producer na si Esther Edin, Ryan Lifshitz, at Zach Sickerman, at lahat ng iba pa. Siguraduhin ninyong, ngayon higit kailanman, siguraduhin ninyong bumisita sa jns.org para sa lahat ng pinakabagong balita tungkol sa digmaang ito mula sa Israel, buong gitnang silangan at sa mundo ng mga Hudyo. Magandang linggo sa inyong lahat.